Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan, saan man kayo naroroon sa mga sandaling ito. Muli, samahan ninyo ako sa isang panibagong kwentong mag-iiwan ng marka sa ating mga puso. Sinasabi nila, ang pamilya ang ating sandigan sa oras ng kagipitan, ang ating kanlungan, kapag ang mundo ay tila ba gumuho na. Ngunit paano kung ang mismong pamilyang inaasahan mong sasalo sa'yo ay siya palang magtutulak sa'yo sa bangin ng kawalan? Ating pakinggan ang kwento ni Liwayway sa kabanatang pinamagatang 5 araw na ang nakalipas mula nang ihatid nila si Dante sa kanyang huling hantungan. Ngunit para kay Liwayway, ang bawat paggising ay tila unang araw pa rin ng kanyang pagluluksa. Ang katahimikan sa loob ng Villa Esperanza, ang tahanang binuo nila sa loob ng 40 taon, ay isang nakabibinging paalala na wala na ang haligi nito, wala na ang kanyang Dante. Nakatitig siya sa larawan nito na nakapatong sa mesa. Ang ngiti ni Dante sa litratong iyon ay tila ba nangungusap, nagpapaalala sa kanya ng mga pangakong binitiwan nila sa isa't isa. Hanggang sa huli, liwayway ko, ang tila bulong ng hangin. Naramdaman niya ang marahang paghaplos sa kanyang likuran. Ma, malambing na wika ni Marikit, ang kaisa-isa nilang anak. Nandito na po si Attorney Morales. Handa na po ba kayo? Tumango si Liwayway. Pilit na pinatatag ang sarili. Ang pagbabasa ng huling habilin ni Dante ay isang formalidad na kailangan nilang pagdaanan. Kahit masakit, kailangan niyang harapin. Sa sala, naroon na si Rocco, ang asawa ni Marikit, at isang lalaking nasa edad 50 na nakasuot ng barong. Ito si Attorney Morales, ang abogado na matagal nang pinagkakatiwalaan ni Marikit. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Liwayway. Hindi ito ang kanilang family lawyer. Ma, si Attorney Morales po ang kinuha ko para asikasuhin ang lahat para hindi na po kayo mapagod. Paliwanag ni Marikit na tila nabasa ang pagtataka sa mukha ng ina. Para matapos na rin po ito at makapagpahinga na tayong lahat. Umupo si Liwayway sa paboritong silya ni Dante. Inabot ni Marikit ang isang basong tubig sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Ang init ng palad ng kanyang anak ay dapat sana'y nagbibigay ng kapanatagan, ngunit may kakaibang lamig siyang naramdaman. Nagsimulang magsalita si Attorney Morales. Ang boses nito ay walang emosyon, formal at direkta. Ayon sa huli at legal na testamento ni G. Dante Almario, na may petsang 6 na buwan bago ang kanyang pagpanaw. Pinakinggan ni Liwayway ang bawat salita. Ang mga ari-arian, ang mga bank account, ang mga shares sa kumpanya, pamilyar ang lahat ng iyon. Inaasahan niyang maririnig ang kanyang pangalan, ang paghahatian nilang mag-ina sa lahat ng naiwan ni Dante. Iyon ang lagi nilang pinag-uusapan ng kanyang asawa. Iyon ang kanilang plano. Ngunit ang mga sumunod na salita ng abogado ay tila mga punyal na sumaksak sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama na ang bahay, at lupang ito nakilala bilang Villa Esperanza at ang kabuuang halaga ng kanyang mga bank account na nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 milyong piso ay buong-buo niyang ipinapamana sa kanyang kaisa-isang anak, si Marikit Almario Serrano. Natigil ang pag-ikot ng mundo ni Liwayway. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Tumingin siya kay Marikit, naghahanap ng paliwanag, ng pagsang-ayon na may mali sa kanyang narinig. Ngunit ang nakita niya sa mukha ng anak ay isang blankong ekspresyon. Ang mga matang dati puno ng pagmamahal ay tila ba pader na hindi niya matagos. Hindi. Halos pabulong na sabi ni Liwayway. Umiling-iling siya. Hindi. Hindi maaari. May pagkakamali. Hindi iyan gagawin ng asawa ko. Hindi niya ako iiwan ng walang-wala. Tumingin siya sa abogado. Baka
Baka may isa pa kayong dokumento? Ang asawa ko, hindi niya magagawa ito sa akin. Ang boses niya ay nanginginig, nagmamakaawa. Si Rocco ang sumagot, hindi si Marikit. May awa sa kanyang tono, ngunit mayroon ding pinalidad. Tita, malinaw po ang nakasulat. Narito po ang pirma ni Tito Dante. Notaryado at legal po ang lahat. Peke yan. Napasigaw na si Liwayway. Napatayo mula sa kanyang kinauupuan. Ang sakit at pagkalito ay napalitan ng galit. Hindi iyan ang pirma ng asawa ko. Kilala ko ang bawat kurba ng kanyang sulat. Peke ang lahat ng ito. Ma, please. Sabat ni Marikit. Tumatayo na rin. Ang boses ay nagbabadyang maiyak. Huwag niyo na pong pahirapan ang sarili ninyo. Tanggapin na lang po natin ang desisyon ni Papa. Paanong tatanggapin? Marikit anak, alam mo ang katotohanan. Alam mong hindi ito totoo. Sigaw ni Liwayway. Sabihin mong nagsisinungaling sila. Mariing hinila ni Marikit ang kanyang braso palayo sa pagkakahawak ng ina. Ang lambing sa kanyang mukha kanina ay napalitan ng isang malamig na pighati. Ma, nag-aalala na po ako sa inyo. Sabi niya, ang boses ay nanginginig na tila tunay na nag-aalala. Baka po dala lang yan ng sobrang pagdadalamhati. Hindi niyo na po alam ang inyong sinasabi. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa nilalaman ng pekeng testamento. Hindi lang ang mana ang kinukuha sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang katinuan. Huwag mong sabihing nababaliw na ako, Marikit. Halos paos na sigaw ni Liwayway. Sa lahat ng tao, ikaw pa. Ikaw na pinalaki ko. Ito ang tahanan namin. 40 taon. Bawat sulok nito, may ala-ala namin ng papa mo. Hindi niya ito ipagkakait sa akin. Humarang si Rocco sa pagitan nilang mag-ina. Ang mukha nito ay seryoso. Walang bahid ng anumang emosyon. Tita, pasensya na po. Pero kailangan na po nating tapusin ito. Tumingin siya sa abogado. Attorney, sa tingin ko po ay tapos na tayo rito. Mabilis na tumayo ang abogado. Iniligpit ang kanyang mga papeles na tila ba ayaw nang madamay pa sa drama ng pamilya. Kung wala na kayong katanungan, G at Ginong, Serrano, ay aalis na ako. Mabilis itong naglakad palabas. Ni hindi man lang nag-abalang magpaalam kay Liwayway. Naiwan silang tatlo sa nakabibinging katahimikan. Si Liwayway, humihingal sa galit at sakit. Si Marikit, nakayuko na tila nasasaktan. At si Rocco, na nakatayo na parang isang guwardya. Mag-empake na po kayo ng ilang gamit, ma. Basag ni Marikit sa katahimikan, hindi pa rin tumitingin sa ina. Hahatid ko po kayo sa isang kondo para makapag-isip-isip. Umiling si Liwayway. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ako aalis. Ito ang bahay ko. Doon na nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Rocco. Ang kanyang mga mata ay nanlamig at ang kanyang boses ay naging matigas na parang bato. Tita, hindi niyo po yata naiintindihan. Lumapit ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakaramdam si Liwayway ng takot. Tita, ayon po sa batas, wala na kayong karapatan sa pamamahay na ito. Huminto ito saglit, tinitigan siya ng diretso sa mata at binitiwan ang mga salitang tuluyang dudurog sa natitirang pag-asa ni Liwayway. Kailangan ninyo na pong umalis. Ngayon din, parang sirang plaka na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Liwayway ang mga huling salita ni Rocco. Kailangan nyo na pong umalis. Ngayon din, hindi niya lubos maisip na ang mga salitang iyon ay magmumula sa bibig ng lalaking itinuring na rin niyang anak sa loob ng tahanang minsan niyang naging kanlungan. 2 security guard na hindi niya kilala ang marahang umalalay sa kanya palabas ng sala, habang si Marikit naman ay mabilis na umakyat sa kanyang silid. Bumalik ito na may dalang isang maliit na maleta, ang sarili niyang maleta. Ma, lahat po ng mahahalagang gamit niyo ay nandyan na.
sabi ni Marikit. Iniiwasan ang kanyang mga mata. May pera na rin po dyan para sa mga unang araw. Tatawagan ko po kayo. Hindi na pinatapos ni Liwayway ang sasabihin nito. Hinablot niya ang maleta mula sa kamay ng anak. Ang bigat nito ay tila bigat ng buong mundo sa kanyang mga kamay. Bawat damit, bawat gamit sa loob niyon ay isang alaala na ngayon ay pilit na binubura. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig habang naglalakad siya palabas ng pinto. Ang bawat hakbang sa sahig na gawa sa Nara ay isang paalam. Ang bawat pagdaan sa mga larawang nakasabit sa dingding, ang kanilang kasal, ang binyag ni Marikit, ang kanilang mga paglalakbay ay isang sulyap sa buhay na ninakaw sa kanya. Pagdating sa malaking pintuan na gawa sa kahoy, nakita niya si Marikit na nakatayo sa may hagdanan. Habang si Rocco ay nasa likod nito, ang isang kamay ay nakahawak sa balikat ng asawa. Sa mga mata ng kanyang anak, wala siyang nakitang pagsisisi. Wala siyang nakitang kahit katiting na pag-aalinlangan. Tanging isang malamig at determinadong paninindigan. Doon tuluyang namatay ang pag-asa sa puso ni Liwayway. Ang anak na minahal niya ng buong buhay ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero. Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Ang malakas na pagbagsak ng pinto sa kanyang likuran ay ang tunog ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Ang mga gwardiya ay magalang, ngunit matatag siyang sinamahan hanggang sa labas ng gate. Nang makalabas siya, ang bakal na tarangkahan ng Villa Esperanza ay marahan ding nagsara. Ang tunog nito ay tila tunog ng isang selda sa bilangguan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada. Yakap ang maliit na maleta, ang mamahaling sasakyan ng mga dating kaibigan at kapitbahay ay dumaraan. Ang ilan ay nagtatakang tumitingin sa kanya. Isang matandang babae na tila naliligaw sa sarili niyang lugar. Nagsimulang ambon. Maliit, ngunit malamig. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan si Elena, ang kanyang matalik na kaibigan. Ilang beses itong nagring bago ito sinagot. "Hello, Liway?" Sagot ni Elena. Ngunit may kakaibang pag-iingat sa boses nito. "Elena, tulungan mo ako," humihikbing sabi ni Liwayway. "Pinalayas nila ako." Si Marikit, isang mahabang katahimikan ang sumunod. "Liway, pasensya ka na," sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Kausap ko lang kanina si Marikit." Sinabi niya na medyo nalilito ka raw ngayon dahil sa pagpanaw ni Dante. "Baka kailangan mo lang ng espasyo para mapag-isa. Huwag kang mag-alala, babantayan ka raw niya mula sa malayo." Gumuho ang mundo ni Liwayway. "Hindi totoo yan, Elena. Niloloko niya kayo." "Liway, magpahinga ka na muna," malumanay na sabi ni Elena na tila ba kumakausap ng isang bata. "Tatawag na lang ako ulit bukas." At ibinaba nito ang telepono. Sinubukan niyang tawagan ang iba pa niyang mga kaibigan, ang kanyang mga kamag-anak. Pare-pareho ang kanilang sagot. Ang iba ay hindi sinasagot ang kanyang tawag, ang iba naman ay nagbibigay ng mga dahilan. Nauna na ang lason ni Marikit. Ipininta na siya nito bilang isang matandang nawawala sa sariling katinuan. Lumakas ang ulan. Ang ambon kanina ay isa ng malakas na buhos. Sa loob lamang ng ilang minuto, basang-basa na siya. Naghanap siya ng masisilungan sa isang waiting shed. Sa di kalayuan, umupo siya sa malamig na sementong upuan. Nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kalungkutan at pag-iisa. Binuksan niya ang kanyang pitaka. Ilang libong piso ang perang ibinigay ni Marikit. Isang insulto, isang limos, wala siyang mapupuntahan. Wala siyang matatakbuhan. Ang mga taong inaasahan niyang tutulong sa kanya ay lahat tumalikod na habang walang malay na kinakalkal ang laman ng kanyang bag. Naghahanap ng kahit anong pamilyar na bagay na mahahawakan.
isang bagay na magpapatunay na ang buhay niya dati ay totoo, may nahawakan siyang isang maliit at makapal na piraso ng papel. Inilabas niya ito. Isang luma at medyo lukot na business card. Nabasa niya ang pangalang nakasulat dito, na medyo nabubura na dahil sa katagalan. Sinag David, attorney at law. Bigla niyang naalala ang isang gabi. Ilang taon na ang nakalipas. Nag-uusap sila ni Dante tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang naging seryoso ang kanyang asawa. May inabot itong card sa kanya. "Mahal," sabi ni Dante habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay. "Itago mo to. Huwag mong iwawala. Kung may mangyari man sa akin, at kung pakiramdam mo ay ginigipit ka ng mundo, siya ang hanapin mo." Noon, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Dante. Ngayon, sa gitna ng malakas na ulan, sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, ang mga salitang iyon ay bumalik sa kanya na may biglaang kalinawan. Isang huling pag-asa, isang huling hibla na maaari niyang kapitan. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha, kasabay ng kanyang mga luha. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang maliit na ningas ang muling nagsimulang sumiklab sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, ang ulan ay napalitan ng isang maputlang sikat ng araw. Ngunit para kay Liwayway, na nagpalipas ng gabi sa isang murang motel, ang paligid ay nananatiling madilim at malamig. Hawak ang address mula sa business card, ginamit niya ang halos natitira niyang pera para sumakay ng taxi patungo sa isang distrito ng lungsod ng Silangan na hindi niya madalas puntahan, isang lugar na puno ng mga nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Nahanap niya ang gusali kung saan naroon ang opisina ni Attorney Sinag David. Sa lobby pa lang, nakaramdam na siya ng hiya. Ang kanyang suot na damit ay ang damit niya pa rin mula kahapon, bahagyang mamasa-masa at gusot. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay namumugto dahil sa magdamag na pag-iyak. Tila hindi siya nababagay sa lugar na iyon na puno ng mga taong abala, nakasuot ng mga mamahaling damit, at may importanteng mga lakad. Nang makarating siya sa tamang palapag, isang modernong opisina ang bumungad sa kanya. Isang batang sekretarya ang sumalubong sa kanya ng isang pilit na ngiti. "Good morning, ma'am. Do you have an appointment?" "Wala, Hija," mahinang sagot ni Liwayway. "Pero, kailangan kong makausap si Attorney David. Importante." Sinuri siya ng sekretarya mula ulo hanggang paa, at kitang-kita sa mukha nito ang pag-aalinlangan. "I'm sorry, ma'am, but Attorney David has a very full schedule today. Pwede po kayong mag-iwan ng message?" "Hindi. Kailangan ko siyang makausap ngayon din." Pagpupumilit ni Liwayway, ang boses ay may bahid na ng desperasyon. "Pakisabi, pinapunta ako ni Dante Almario." Tumaas ang kilay ng sekretarya nang marinig ang pangalan. "Okay po. Please have a seat. I'll check if he's available." Naupo si Liwayway sa isang malambot na sofa sa waiting area. Bawat minutong lumilipas ay tila isang oras. Pinagmamasdan niya ang mga diploma at parangal na nakasabit sa dingding. Malinaw na hindi basta-basta ang abogadong ito. Nagsimula siyang kabahan. Paano kung hindi rin siya paniwalaan nito? Paano kung itaboy rin siya? Tulad ng ginawa ng lahat, makalipas ang halos 15 minuto, lumabas ang sekretarya. "Ma'am, pasok na raw po kayo." Nakahinga siya ng maluwag. Tumayo siya at nanginginig ang mga tuhod na pumasok sa opisina. Ang opisina ni Attorney David ay malawak. Isang malaking bintanang salamin ang nagpapakita ng tanawin ng buong syudad. Sa gitna nito ay isang malaking mesa, at sa likod nito ay nakaupo ang isang lalaking sa tingin niya ay nasa edad 35. Nakasuot ito ng puting polo na nakatupi hanggang siko at isang itim na slacks.
Ang kanyang buhok ay maayos na nakagupit at ang kanyang mga mata ay matalas, tila sinusuri ang bawat kilos niya. Ito si Sinag David. Magandang umaga po, bati nito. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Maupo po kayo, ginang. Liwayway Almario. Sagot niya habang umuupo sa silyang nasa tapat ng mesa. Asawa po ako ng yumaong si Dante Almario. Tumango si Sinag. Magkasalikop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. My condolences, ginang Almario. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Huminga ng malalim si Liwayway at sinimulan niyang ikwento ang lahat, ang pagkamatay ni Dante, ang pekeng testamento, ang pagpapalayas sa kanya ng sarili niyang anak at manugang. Habang nagsasalita siya, ang mga luha ay muling nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa buong pagkukwento niya, si Sinag David ay tahimik lang na nakikinig. Walang emosyon ang kanyang mukha. Hindi niya masabi kung naniniwala ba ito o hindi. Nang matapos siya, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ginang Almario, sabi ni Sinag sa wakas. Ang tono ay maingat. Naiintindihan ko po ang inyong sitwasyon at mabigat po yan. Pero sa mata ng batas, ang isang notaryadong dokumento ay may bigat. Kung sasabihin ninyong peke ang testamento, kailangan natin ng matibay na ebidensya para patunayan iyon. Totoo ang sinasabi ko, giit ni Liwayway. Kilala ko ang asawa ko. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Marami na po akong nahawakang kaso ng agawan sa managi ng Almario. Malumanay na sabi ni Sinag. At madalas, ang emosyon ay nakakubli sa katotohanan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liwayway. Pati ba naman siya? Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa akin? Tinitigan siya ni Sinag ng diretso sa mata. Sa pagkakataong ito, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito, hindi paghuhusga, kundi pagsusuri. Ang pangalan ng asawa ninyo ay Dante Almario? Tama po ba? O Dante Almario, sagot niya, nagtataka sa tanong. Biglang nagbago ang tindig ni Sinag. Umayos ito ng upo. At ang kanyang profesional na anyo ay napalitan ng matinding interes. Maaari po ba kayong maghintay sandali? Hindi na hinintay ni Sinag ang kanyang sagot. Mabilis itong tumayo at pumasok sa isang maliit na pinto sa gilid ng kanyang opisina. Naiwan si Liwayway na lalong naguguluhan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Sinag. May dala na siyang isang manipis na folder. Umupo siya at binuksan ito. Pagkatapos basahin ang laman nito sa loob ng ilang segundo, isinara niya ito at muling tumingin kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno na ng respeto at isang emosyon na hindi maipaliwanag ni Liwayway. Ginang Almario, sabi ni Sinag, ang boses ay mas malumanay na ngayon. Patawarin niyo po ako sa aking pag-aalinlangan kanina. Mayroon po akong ilang katanungan. Saan po kayo tumutuloy ngayon? Nagulat si Liwayway sa biglaang pagbabago ng tono nito. Sa isang motel. Naubos na rin ang dala kong pera. Agad na kinuha ni Sinag ang telepono. Cheska, paki-cancel lahat ng appointments ko ngayong araw. At paki-book ng isang kwarto sa pinakamalapit na hotel para kay Ginang Almario under my account. Ibinalik niya ang tingin kay Liwayway. Huwag po kayong mag-alala, Ginang Almario. Mula ngayon, ako na po ang bahala sa inyo. Sasamahan ko po kayo sa hotel para makapagpahinga at habang nandoon kayo, sisimulan ko ng imbestigahan ang lahat. Napatulala si Liwayway. Bakit? Anong nagpabago sa isip mo? Ngumiti si Sinag sa unang pagkakataon. Isang maliit ngunit tapat na ngiti. Sabihin na lang po natin na may malaki akong utang na loob sa asawa ninyo. At ang pagtulong sa inyo ay ang pinakamaliit na paraan para mabayaran ko iyon. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng malamig na opisina, sa harap ng isang estrangherong abogado, sa unang pagkakataon mula nang gumuho ang kanyang mundo,
Nakaramdam si Liwayway ng isang tunay na sinag ng pag-asa. Gabi na nang makatanggap siya ng tawag mula kay Sinag habang nasa kanyang hotel room. Ginang Almario, may natuklasan po ako. Nakuha ko ang kopya ng dokumentong ginamit nila mula sa Registry of Deeds. Sabi ni Sinag sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at may pinalidad. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. Pinatakbo ko po ito sa isang handwriting expert na kakilala ko. Ang testamentong ginamit ng anak ninyo. Siguradong peke. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng Villa Esperanza ay nagbibigay liwanag sa sala. Ngunit para kay Marikit, ang tunay na liwanag ay nagmumula sa kanyang pakiramdam ng tagumpay. Nakatayo siya sa gitna ng sala, hawak ang isang kopita ng mamahaling champagne kahit 10:00 pa lang ng umaga. Idinaan niya ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng antigong piano na paborito ng kanyang ina. Ngayon, piano na niya ito. Lumakad siya patungo sa estante kung saan nakadisplay ang mga porselanang figurin na koleksyon ni Liwayway. Ngayon, koleksyon na niya ito. Bawat bagay sa loob ng bahay na iyon ay isang tropeyo, isang simbolo ng kanyang pagwawagi. Ang ganda ng umaga, di ba, mahal? Dumating si Rocco mula sa kusina. May dala ring kopita. Hinalikan siya nito sa pisngi. Mas maganda ka, ngumiti si Marikit. Siyempre, lahat ng bagay dito sa bahay, bumagay na sa akin. Umupo sila sa sofa na yari sa pinakamamahaling leather. Ipinatong ni Marikit ang kanyang mga paa sa mesang gawa sa salamin. Ito ang buhay na matagal na niyang pinangarap. Isang buhay na walang limitasyon, walang pagkukumpara, walang anino ng isang ina na sa pakiramdam niya ay laging mas pinapaboran. Naalala niya ang isang insidente noong bata pa siya. Nag-uwi siya ng isang drawing mula sa eskwela. Isang magulong guhit ng kanilang pamilya. Ipinagmalaki niya ito sa kanyang ama. Ngumiti si Dante. Ginulo ang kanyang buhok at sinabing, "Magaling, anak." Ngunit pagkatapos noon, nakita niyang ipinagyayabang ni Dante sa mga bisita ang isang painting na likha ni Liwayway, isang maliit na obra ng paglubog ng araw. "Ang asawa ko, napakagaling, di ba?" Sabi ni Dante noon. Ang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Marikit na kahit anong gawin niya, isa lang siyang maliit na bituin sa tabi ng isang maningning na araw. Ang pagmamahal ng kanyang ama sa kanyang isip ay laging may kondisyon. Laging pangalawa sa pag-ibig nito para kay Liwayway. Ngayon, wala na ang araw na iyon. Siya na ang nag-iisang bituin. "Ano nang plano mo ngayong araw?" Tanong ni Rocco, pinuputol ang kanyang pag-iisip. "Shopping." Mabilis niyang sagot. "Tatawagan ko sina Celine at Trixie. Magpapaspa kami. Tapos bibili ako ng bagong kotse. Itong bahay, kailangan din ng redecoration. Masyadong luma ang taste ni Mama." Nawala ang ngiti sa mukha ni Rocco. "Mahal, hindi ba dapat magdahan-dahan muna tayo? Kakakuha pa lang natin ng access sa mga account. Baka magtaka ang mga tao kung bigla tayong maging gastador." Tiningnan siya ni Marikit ng masama. "Rocco, atin na to. Atin. Wala nang dapat ikatakot. Si Mama, isang matandang nalipasan na ng panahon. Walang maniniwala sa kanya. Ako ang anak. Ako ang biktima dito na nag-aalaga sa isang inang nawawala sa isip." Naiiling na lang si Rocco. Mahal niya si Marikit, oo, pero minsan natatakot siya sa kung ano ito nagiging kakayahan. "Basta, mag-iingat ka." Tumawa lang si Marikit at uminom mula sa kanyang kopita. "Relax, mahal. Ako ang bahala." Kinahapunan, tulad ng kanyang sinabi, nasa isang high-end na mall na siya. Bit-bit ang mga paper bag mula sa mga sikat na designer brand. Naglalakad siya na parang reyna.
Bawat tingin sa kanya ng mga tao ay tila isang paghanga. Ito ang gusto niya, ang makita, ang kilalanin. Habang naglalakad, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro. Sa una, binalak niyang huwag itong sagutin. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na pindutin ang berdeng button. Hello? Marikit Serrano. Isang malamig at pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Kilala niya ang boses na iyon, ang boses ng demonyong matagal na niyang tinatakbuan. Mr. Chen, pilit niyang pinakalma ang kanyang boses. Akala mo makakatakas ka? Tumatawang sabi ng lalaki. Nabalitaan kong namatay na ang tatay mo. Condolence. Nabalitaan ko ring malaki ang naiwan niya. Mukhang swerte ka. Anong kailangan mo? Matigas na tanong ni Marikit. Ang pera ko, Marikit. Ang 10 milyong pisong utang mo sa kasino ko. Sabi ni Mr. Chen. Ang tawa ay nawala at napalitan ng isang mapanganib na tono. Naging pasensyoso ako. Pero ubos na ang pasensya ko. Napahigpit ang hawak ni Marikit sa kanyang telepono. Ang lahat ng saya at pagwawagi na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Makukuha mo ang pera mo, sabi niya. Kailangan ko lang ng kaunting panahon para ayusin ang mga papeles. 1 linggo, Marikit, madiing sabi ni Mr. Chen. Binibigyan kita ng 1 linggo. Kung hindi mo mababayaran ang 10 milyon, alam mo na ang mangyayari sa asawa mo. Magaling pa naman ang mga tauhan kong maghanap. Kahit saan pa kayo magtago. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ng lalaki ang telepono. Nakatayo si Marikit sa gitna ng mall, hindi makagalaw. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang mga mamahaling damit na kanyang pinamili ay tila nawalan ng halaga. Ang matamis na lasa ng tagumpay ay napalitan ng mapait na lasa ng takot. Ang pag-aakala niyang katapusan na ng kanyang mga problema ay simula pa lamang pala ng isang mas malaking bangungot. 1 linggo na ang nakalipas mula ng unang mag-usap sina Liwayway at Sinag. Sa loob ng linggong iyon, inilipat siya ni Sinag sa isang ligtas at komportableng serviced apartment. Bawat araw, binibisita siya nito o tumatawag para i-update sa mga nangyayari sa kaso. Napatunayan na nilang peke ang testamento. Ngayon, ang kanilang hamon ay kung paano ito ipipresenta sa korte at kung paano hahanapin ang tunay na huling habilin. May isa pa pong bagay na kailangan nating pag-usapan, Ginang Almario. Sabi ni Sinag isang hapon habang nagkakape sila sa apartment ni Liwayway. Ang kanyang tono ay mas seryoso kaysa dati. Ano iyon, iho? Tanong ni Liwayway. Sa loob ng maikling panahon, gumaan na ang loob niya sa batang abogado. Nakikita niya rito ang dedikasyon at isang uri ng integridad na nagpapaalala sa kanya kay Dante. Huminga ng malalim si Sinag. Tila naghahanda para sa isang malaking revelasyon. Ito po ay tungkol sa tunay na pagkatao ni Sir Dante. Napakunot ang noo ni Liwayway. Ang pagkatao ng asawa ko, isa siyang mabuting tao, isang matagumpay na negosyante. Higit pa po roon, Ginang Almario, putol ni Sinag. Maingat niyang inilabas ang isang brown envelope mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Ang asawa ninyo, si Dante Almario, ay hindi lang isang simpleng negosyante. Binuksan ni Sinag ang envelope at inilabas ang isang ID. Hindi ito isang ordinaryong ID. Mayroon itong selyo ng Republika ng Pilipinas at malalaking letra na nagsasabing National Bureau of Investigation. Napatitig si Liwayway sa ID. Ang larawan ni Dante ay naroon, mas bata ng ilang taon. Nakatingin ng diretso sa kamera na may seryosong ekspresyon. Sa ilalim ng kanyang pangalan ay ang katagang Special Agent. Ano ito? Nanginginig na tanong ni Liwayway. Isang biro ba ito? Hindi po ito biro, Ginang Almario. Mahinahon ngunit mariing sabi ni Sinag.
Si Sir Dante ay isang decorated undercover agent ng NBI sa loob ng mahigit 20 taon. Ang kanyang negosyo ay isang cover. Ang kanyang mga business trip ay mga misyon. Isa siya sa pinakamagaling sa larangan ng financial crimes at syndicated fraud. Parang bombang sumabog ang mga salita ni Sinag sa isipan ni Liwayway. Sinubukan niyang iproseso ang impormasyon. Ang kanyang Dante? Isang ahente? Bigla, ang mga piraso ng palaisipan na dati hindi niya maintindihan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang mga biglaang pag-alis, ang mga misteryosong tawag sa telepono sa gitna ng gabi na sinasabi niyang kliyente lang, ang kanyang pagiging sobrang maingat sa seguridad ng kanilang bahay. Ang kanyang pagiging kalmado sa gitna ng krisis. Kaya pala, halos pabulong na sabi niya. Ngayon ko lang naiintindihan at ang 50 milyong piso. Pagpapatuloy ni Sinag, hindi po iyan basta-basta yaman. Iyon po ay reward money mula sa gobyerno at international agencies para sa huling malaking kaso na nahawakan niya bago siya pumanaw. Isang international money laundering syndicate ang kanyang pinabagsak. Ang perang iyon ay legal, malinis, at nakapangalan sa kanya bilang kabayaran sa kanyang serbisyo at panganib na hinarap. Napahawak si Liwayway sa kanyang dibdib. Ang asawa niyang minahal niya sa loob ng 40 taon ay may isang buong buhay na itinago sa kanya. Ngunit sa halip na magalit, isang malaking paghanga at pagmamalaki ang bumalot sa kanyang puso. Ang kanyang Dante ay isang bayani. Kung ganoon, tanong niya, nasaan ang tunay na testamento? Ayon po sa protocol ng ahensya para sa mga ahenteng tulad niya, ang kanyang tunay na huling habilin ay nakasealed at nasa pangangalaga ng NBI. Paliwanag ni Sinag, at ako po ang itinalaga niyang legal counsel na may clearance para buksan iyon sa tamang panahon. Isang bagong pag-asa ang sumilay kay Liwayway. Kung ganoon, tapos na ang laban. Madali na nating mapapatunayan ang lahat. Halos, ginang Almario. Halos, sabi ni Sinag. May kinuha pa siyang isang dokumento mula sa envelope. Isang larawan ng isang safety deposit box. May isa pa pong bagay na iniwan si Sir Dante. Isang kahon. At ayon sa kanyang huling bilin sa akin, ang laman daw nito ay ang mga personal na ebidensya na magdidiin ng husto sa kung sino man ang magtangkang man lamang sa inyo. Tumingin si Sinag sa kanya nang may kahulugan. Ang problema, ginang Almario, kailangan natin ng 2 susi para mabuksan ang kahon. Nasa akin ang isa na ipinagkatiwala niya sa akin bago siya maospital. Naglakad ito palapit sa bintana, nakatanaw sa malayo. Ang isa pa, ayon kay Dante, itinago niya sa lugar na tanging puso mo lang ang makakaalam. Napatitig si Liwayway sa kawalan. Isang susi na nakatago sa isang lugar na tanging puso niya lang ang nakakaalam. Saan? Saan sa 40 taon ng kanilang pagsasama itinago ni Dante ang huling piraso ng palaisipan na magliligtas sa kanya. Ang mga pader ng Villa Esperanza, na dati tila simbolo ng tagumpay para kay Rocco, ay nagsisimula ng magmistulang mga pader ng kulungan. Bawat araw, lalong lumalala ang tensyon sa pagitan nila ni Marikit. Ang dating matamis na pagsasama ay napalitan ng mga sigawan at panunumbat. Ang lahat ay nagsimula sa tawag mula kay Mr. Chen. Mula noon, si Marikit ay naging irritable at palaging balisa. Gabi-gabi, umiinom ito ng sobra. Araw-araw, walang tigil ang paggastos. Na tila ba sa pagbili ng mga mamahaling bagay ay matatakasan niya ang problemang paparating. Marikit, kailangan nating mag-usap, sabi ni Rocco isang gabi, habang pinapanood ang asawang nagsasalin na naman ng alak sa kanyang kopita. Ano na naman, Rocco? Pabalang na sagot ni Marikit, hindi man lang tumitingin sa kanya. Kung tungkol na naman yan sa pera, pwede ba? Tigilan mo na ako.
Stress na nga ako. Stress? Marikit, 10 milyon ang pinag-uusapan natin. Halos pasigaw na sabi ni Rocco. At nagbanta siyang idadamay ako. Paano tayo makakakuha ng ganoong kalaking pera sa loob ng 1 linggo nang hindi napapansin ng bangko? Ibinagsak ni Marikit ang kopita sa mesa at nabasag ito. Kaya nga ginawa natin to, di ba? Para magkapera. Para ayusin ang buhay natin. Ang usapan natin, manghihiram tayo sa mana mo. Sigaw pabalik ni Rocco. Ang usapan, sasabihin natin sa Tita Liwayway ang problema mo at hihingi tayo ng tulong. Hindi ito ang usapan, Marikit. Hindi ang agawin ang lahat at palayasin siya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Marikit. At sa tingin mo, papayag si Mama na ibigay sa akin ang 10 milyon para ipambayad sa utang sa sugal? Rocco, hindi mo kilala ang nanay ko. Perpekto siya. Hindi siya nagkakamali. Sa mata niya, at lalo na sa mata ni Papa, ako ang laging may pagkukulang. Sa mga sandaling iyon, isang masakit na alaala ang bumalik sa isip ni Rocco. Flashback, 2 buwan bago mamatay si Dante. Gabi, nasa loob sila ng kotse ni Marikit sa labas ng isang kasino. Umiiyak si Marikit, nanginginig sa takot. Patay ako, Rocco. Sabi niya sa gitna ng mga hikbi. 10 milyon. Binigyan lang ako ng 1 buwan ni Mr. Chen para bayaran yon. Anong gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Rocco. Sabihin natin sa mga magulang mo. Tutulungan tayo ni Tito Dante. Umiling si Marikit. Ang mukha ay puno ng pait. Hindi. Hinding-hindi niya ako tutulungan. Ang sasabihin lang niya, sabi ko na nga ba, bakit hindi ka tumulad sa mama mo? Paulit-ulit na lang. Pagod na akong marinig yun, Rocco. Pagod na ako. Hinawakan ni Rocco ang kamay ng asawa. Mahal, anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko ang lahat. Tumingin sa kanya si Marikit. Ang mga mata ay puno ng isang kakaibang determinasyon na ngayon lang niya nakita. Isang malamig at nakakakilabot na determinasyon. May paraan. Sabi nito, ang boses ay halos pabulong. Si Papa, may sakit sa puso. Anumang oras, pwede siyang mawala. At kapag nangyari yon, kailangan nating maging handa. Noon, sa ilalim ng madilim na kalangitan, inilahad ni Marikit ang kanyang plano, ang paghahanap ng abogado, na madaling bayaran, ang pag-aaral sa pirma ng kanyang ama, ang paggawa ng isang pekeng testamento. Siya ang utak ng lahat, si Rocco, na nabubulagan ng pag-ibig at ng kagustuhang iligtas ang asawa sa kapahamakan, ay pumayag. Akala niya, iyon ang tamang gawin. Akala niya, iyon ang paraan para protektahan si Marikit. End of flashback. Marikit, mali ito, sabi ni Rocco. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Kailangan na nating itigil to. Isauli natin ang lahat at humingi tayo ng tawad kay tita. Tiningnan siya ni Marikit na para bang isa siyang basura. Duwag. Isa kang duwag, Rocco. Ngayong nandito na tayo, ngayong malapit na nating makuha ang lahat, ngayon ka aatras, lumapit si Marikit sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Ang parehong haplos na ginamit nito para manipulahin siya noon. Mahal, konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang pera, aalis tayo. Magsisimula tayo ng bagong buhay sa ibang bansa. Tayong 2 lang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumatalab ang laso ng kanyang mga salita. Nakita na ni Rocco ang tunay na kulay ng kanyang asawa, ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng akala niya ay kailangan ng proteksyon ay isang halimaw na kayang gawin ang lahat para sa pera. Paano kung malaman niya? Tanong ni Rocco. Paano kung lumaban si tita? Ang ngiti sa labi ni Marikit ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlamig. Naging kasing talim ng yelo. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan.
Isang ideyang mas madilim at mas masama kaysa sa lahat ng nauna niyang plano. May paraan para tuluyan siyang patahimikin, sabi ni Marikit. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Kailangan nating palabasin na nasisiraan na siya ng bait para kahit anong sabihin niya. Walang sinumang maniniwala. At ako mismo, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rocco. Ako mismo ang magpapatunay niyan. Sa loob ng serviced apartment, pinipilit ni Liwayway na maging abala. Naglilinis siya, nag-aayos ng mga gamit, at sinusubukang lutasin ang palaisipan ng nawawalang susi. Paulit-ulit niyang inaalala ang bawat regalo, bawat sulok ng dati nilang tahanan, bawat pag-uusap nila ni Dante. Naghahanap ng kahit anong bakas, ngunit wala. Tila ba ang sikretong iyon ay isinama na ni Dante sa hukay? Huwag po kayong masyadong mag-isip. Ginang Almario, sabi sa kanya ni Sinag sa telepono isang umaga. Lalabas din po ang katotohanan. Sa ngayon, ang mahalaga ay manatili kayong ligtas at kalmado. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi magtatagal. Isang gabi, habang nanonood ng balita sa telebisyon, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen, si Marikit. Ngunit hindi siya nasa balita. Isa siyang panauhin sa isang sikat na primetime talk show. Ang Pusong Pinoy, nakilala sa pag-feature ng mga madamdaming kwento ng pamilyang Pilipino. Ang titulo ng segment, Anak na, nagmamalasakit, paano aalagaan ang isang inang unti-unting kinakain ng kalungkutan. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Sa screen, nakaupo si Marikit sa tapat ng host na si Tina Velasco. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Nakasuot siya ng simpleng damit, walang kolorete sa mukha, at ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang magulong bon. Ang imahe ng isang anak na pagod at nag-aalala. Marikit, salamat sa pagpapaunlak mo sa amin. Panimula ni Tina. Alam naming mahirap para sa iyo ang pag-usapang ito. Pero marami kang kababayan na makakarelate sa pinagdadaanan mo. Tumango si Marikit at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Salamat, Tina. Ginagawa ko to para humingi ng pangunawa. Para sa mama ko. Nagsimulang ikwento ni Marikit ang isang bersyon ng mga pangyayari na perpektong binaluktot para makuha ang simpatya ng buong bansa. Napakalapit po namin ni Papa. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. At si Mama po ang mundo niya. Kaya nang mawala si Papa, parang gumuho na rin po ang mundo ni Mama. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas. Pagkatapos po ng libing, nagsimula na po siyang magbago. Nagkakaroon siya ng mga guni-guni. Sinasabi niyang may mga taong gustong kumuha ng yaman namin, na pineke raw namin ang mga dokumento. Isang araw, umalis na lang po siya ng bahay. Sinabi niyang itinataboy namin siya. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Mas marami na ngayon. Tina, masakit. Sobrang sakit na makita ang nanay mo sa ganoong kalagayan. Sinusubukan namin siyang tulungan pero ayaw niyang magpatulong. Tinatakbuhan niya kami. Ang gusto lang naman namin ay maalagaan siya. Maibigay ang tulong na kailangan niya. Si Liwayway, na nasa apartment, ay napatayo. Sinungaling! Sigaw niya sa telebisyon na para bang maririnig siya ni Marikit. Walang hiya ka, Marikit! Napakasama mo! Kasama niyang nanonood si Sinag na agad na pumunta nang malaman ang tungkol sa interview. Kalmado lang itong nakaupo. Ngunit ang kanyang mga panga ay nagtagis. Sa telebisyon, niyakap ni Tina si Marikit. Isang matapang na anak, isang mapagmahal na anak, sabi ng host sa mga manonood. Sa mga nakakaranas ng ganito sa kanilang pamilya, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang pagmamahal at pasensya ang pinakamabisang gamot. Ang buong segment ay isang perpektong pag-arte. Nakuha ni Marikit ang loob ng lahat. Ang kanyang mga sinungaling na luha ay naging ebanghelyo ng katotohanan para sa milyon-milyong manonood. Kinabukasan,
Naramdaman ni Liwayway ang epekto nito. Naglakas loob siyang lumabas para bumili ng pagkain sa isang kalapit na karinderya. Ang mga taong dati ngumingiti sa kanya ay ngayon, tinitingnan siya ng may halong awa at pag-iwas. Narinig niya ang kanilang mga bulungan. Siya yung matanda sa TV, di ba? Kawawa naman, nasisiraan na raw ng bait dahil sa pagkamatay ng asawa. Ang bait pa naman ng anak niya. Nag-aalala talaga. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi lang siya ninakawan ng mana at tahanan. Ninakaw din sa kanya ang kanyang dignidad at reputasyon. Sa mata ng mundo, siya ang kontrabida sa sarili niyang kwento. Siya ang baliw. Siya ang problema. Bumalik siya sa apartment na talunan. Umupo siya sa isang sulok. Yakap ang kanyang mga tuhod. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na pagkatalo. Paano niya ipaglalaban ang katotohanan kung ang lahat ay naniniwala na sa isang magandang kasinungalingan? Nawalan na siyang lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang malakas na katok ang narinig niya mula sa pinto. Nag-aalangan siyang tumayo para buksan ito. Iniisip na baka si Sinag lang iyon, ngunit ang bumungad sa kanya ay dalawang lalaking nakauniporme, mga pulis, at isang babae mula sa korte. Ginang Liwayway Almario? Tanong ng babae. Tumango siya. Inabutan siya nito ng isang nakatuping papel. Pinadadalhan po kayo ng inyong anak, Marikit Almario Serrano, ng isang temporary restraining order. Binuksan niya ang papel. Ang mga kamay ay nanginginig. Ayon po sa kautusan ng korte, base sa testimonya ng inyong anak na kayo po ay nagdudulot ng panganib sa kanyang kaligtasan, kayo po ay pinagbabawalang lumapit sa kanya o sa Villa Esperanza sa layong 100 metro. Ang paglabag dito ay may kaakibat na parusang pagkakakulong. Nabitawan ni Liwayway ang papel. Ang kanyang sariling anak, ang laman ng kanyang laman, ay formal na siyang idineklara bilang isang panganib. Ito na ang huling dagok, isang legal na sampal na nagsasabing wala na siyang lugar sa buhay nito, maging sa mundo nito. Tumingin siya sa mga pulis, sa babae mula sa korte, sa papel na nasa sahig. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at napaluhod siya sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa isang tahimik ngunit malalim na pighati. Pagkatapos umalis ng mga pulis, naiwan si Liwayway na nakaluhod pa rin sa sahig. Ang restraining order ay tila isang mabigat na tanikala na gumapos sa kanyang mga paa at kamay. Pakiramdam niya, wala nang natitirang paraan para lumaban. Siya ay opisyal ng talunan. Dumating si Sinag makalipas ang ilang minuto. Ang mukha ay puno ng galit at pag-aalala matapos mabalitaan ang nangyari. Tinulungan niya si Liwayway na tumayo at umupo sa sofa. Walang hiya sila, mariing sabi ni Sinag. Ginamit nila ang batas para lalo kanilang idiin. This is harassment, plain and simple. Pero si Liwayway ay hindi na kumikibo. Nakatingin lang siya sa kawalan. Ang mga mata ay walang buhay. Tapos na, iho. Mahinang sabi niya. Panalo na sila. Paano pa ako lalaban? Sinong maniniwala sa isang baliw? Hindi ka baliw, Ginang Almario. Madiing sabi ni Sinag. At hindi pa tayo tapos. Gagawan natin ang paraan ito. Ngunit ang mga salita ni Sinag ay hindi na tumatagos sa pader ng kawalan ng pag-asa na binalot ni Liwayway sa kanyang sarili. Sa gabing iyon, hindi siya kumain, hindi siya natulog. Naupo lang siya sa dilim, iniisip ang kanyang buhay, ang kanyang mga pagkakamali. Inisip niya kung saan siya nagkulang bilang isang ina. Inisip niya kung bakit naging ganoon si Marikit. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, ang kanyang mga kamay ay walang malay na napahawak sa kanyang leeg. Doon, sa ilalim ng kanyang damit, ay ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Dante noong kanilang ika-25 anibersaryo ng kasal. Isang simpleng gintong kadena na may isang maliit
at kakaibang disenyong medalyon. "Huwag mong huhubarin yan kahit kailan, mahal ko," sabi ni Dante sa kanya noon. "Para saan man ako mapunta, ang isang piraso ng puso ko ay laging kasama mo." 40 taon. 40 taon niyang suot ang kwintas na iyon. Naging parte na ito ng kanyang pagkatao. Habang walang malay niyang pinaglalaruan ang medalyon sa kanyang mga daliri, naramdaman niya ang isang maliit na uka sa gilid nito na hindi niya napapansin dati. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang buksan ito gamit ang kanyang kuko. Click! Isang halos hindi marinig na tunog. Ang ibabaw na bahagi ng medalyon ay bahagyang bumukas, na parang isang maliit na locket. Ngunit sa loob, walang larawan. Ang naroon ay isang maliit na espasyo at sa loob nito, nakasiksik ang isang bagay na kumikinang. Maingat niyang kinuha ito. Isang napakaliit na susi, kulay ginto, na may kakaibang disenyo sa dulo na hindi niya pa nakikita kailanman. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang isa pa. Ayon kay Dante, itinago niya sa lugar na tanging puso mo lang ang makakaalam. Ang mga salita ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang lugar na tanging puso niya lang ang makakaalam. Hindi ito isang pisikal na lugar. Ito ay isang bagay na malapit sa kanyang puso. Literal. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Sinag. "Kahit hating gabi na, nahanap ko na," sabi niya sa sandaling sumagot ang abogado. Ang boses ay nanginginig sa pananabik. "Iho, nahanap ko na ang susi." Kinabukasan, maaga silang nagkita sa bangko kung nasaan ang safety deposit box ni Dante. Si Sinag ay may dalang court order na nagpapahintulot sa kanila na buksan ito. Ang kaba sa dibdib ni Liwayway ay halos hindi niya makayanan. Sa loob ng isang pribadong silid, inilabas ng bank manager ang isang metal na kahon. Inilagay ito sa ibabaw ng mesa. May 2 susian ito. Unang ipinasok ni Sinag ang kanyang susi. Click. Pagkatapos, nanginginig ang mga kamay na ipinasok ni Liwayway ang maliit na susing galing sa kanyang medalyon. Perpekto itong pumasok. Dahan-dahan niya itong inikot. Click. Ang takip ng kahon ay bahagyang umangat. Nagkatinginan sila ni Sinag bago niya ito tuluyang binuksan. Ang laman ng kahon ay hindi pera o alahas. Ang nasa ibabaw ay isang manipis na itim na aklat. Isang journal. Binuksan ito ni Liwayway. Sulat kamay ni Dante. Ang mga pahina ay naglalaman ng mga detalye ng huling investigasyon ni Dante. Ngunit sa mga huling entry, ang paksa ay nag-iba. Ito ay tungkol kay Marikit. Entry. The 12th of October. May tumawag sa aking confidential informant. Si Marikit, madalas daw makita sa isang high-stakes illegal casino sa labas ng syudad. Malaki na raw ang talo. Hindi ko masabi kay Liwayway. Ayokong bigyan siya ng problema. Entry. The 3rd of November. Kinumpirma ko. May utang si Marikit na 10 milyon kay Mr. Chen, isang kilalang gambling lord. Sinubukan kong kausapin si Rocco, pero halatang may itinatago. Natatakot ako para sa kanila. Natatakot ako para kay Liwayway. Sa ilalim ng journal ay may iba pang mga dokumento. Mga bank statement ni Marikit na nagpapakita ng malalaking withdrawal. Mga litratong kuha ng mga private investigator na nagpapakita kay Marikit na kasama si Mr. Chen. Kompleto. Detalyado. Si Dante, kahit sa kanyang mga huling araw, ay inalam ang lahat. Nag-iipon ng ebidensya para protektahan ang asawa kahit mula sa sarili nilang anak. At sa pinakailalim ng kahon, may isang selyadong sobre. Nakasulat dito, "Para sa aking Liwayway." Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Isang sulat. Ang huling sulat ni Dante para sa kanya. "Mahal kong Liwayway, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Wala na ako para protektahan ka. Patawarin mo ako kung itinago ko sa iyo ang tunay kong trabaho.
Ginawa ko lang iyon para ilayo ka sa panganib. Patawarin mo rin ako kung hindi ko nagawang ayusin ang problema ni Marikit habang nabubuhay pa ako. Nasaktan ko siya bilang isang ama. At ang bunga ng aking pagkukulang ay maaaring ikaw ang sumalo. Ngunit kilala kita, mahal ko. Ikaw ang pinakamatatag na babaeng nakilala ko. Gamitin mo ang lahat ng nasa kahon na ito. Huwag kang matakot. Huwag kang susuko. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa ilalim ng sulat, may isang pangungusap na nakasulat sa ibang tinta na tila idinagdag sa huling sandali. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Magpakatatag ka. Mahal ko, nasa likod mo ang buong ahensya. Itinaas ni Liwayway ang kanyang tingin mula sa sulat. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pighati. Ito ay luha ng determinasyon, ng pag-ibig, at ng isang bagong tuklas na lakas. Ang apoy sa kanyang puso, na akala niya'y namatay na, ay muling nagliyab, mas maliwanag at mas mainit kaysa dati. Ang balita ay kumalat na parang apoy, hindi sa pamamagitan ng tsismis, kundi sa pamamagitan ng isang opisyal na dokumento mula sa korte, si Liwayway Almario. Sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Sinag David, ay formal na nagsampa ng kasong estafa, falsification of public documents, at perjury laban sa mag-asawang Marikit at Rocco Serrano. Sa Villa Esperanza, ang balita ay tumama na parang kidlat. Paano? Sigaw ni Marikit habang paulit-ulit na binabasa ang subpena. Saan siya kumuha ng ebidensya? Saan siya kumuha ng pera para sa isang magaling na abogado? Ibinato niya ang dokumento sa sahig sa sobrang galit. Si Rocco naman ay nakaupo lang sa isang sulok, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Sinabi ko na sa'yo, Marikit, dapat ay itinigil na natin to. Manahimik ka! Bulyaw ni Marikit. Hindi ito ang oras para magsisihan. Kailangan nating gumawa ng paraan. Agad niyang tinawagan ang kanyang abogado, si Attorney Morales. Ngunit ang nakuha niyang sagot ay lalo lang nagpaguho sa kanyang mundo. Marikit, I'm sorry, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang abogado ng nanay mo, si Sinag David, hindi siya basta-basta. Isa siya sa mga pinakamagaling sa bansa. At ang mga ebidensyang isinumite nila, journal ng tatay mo, mga bank statement, mga litrato. Marikit, this is bad. Very bad. Kung ako sa'yo, isipin mo na ang plea bargain. Ano? Sumuko! Hinding-hindi! Sigaw ni Marikit bago marahas na ibinaba ang telepono. Naglakad siya pabalik-balik sa sala. Ang isip ay tumatakbo ng mabilis. Nasisira na ang lahat ng kanyang plano. Ang restraining order, ang public sympathy na nakuha niya, lahat ay walang silbi sa harap ng matitibay na ebidensya. Malapit na ang petsa ng paglilitis. Naubos na ang kanyang oras. At si Mr. Chen, araw-araw nang tumatawag para maningil. Doon siya napatingin kay Rocco, na nakayuko pa rin. Ang itsura nito ay talunan. Suko na sa laban. Napuno ng pagkasuklam ang dibdib ni Marikit. Isang duwag, isang pabigat, ngunit bigla, isang madilim na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang huling, desperadong baraha. Tumayo ka dyan, Rocco. Utos niya. Ang boses ay biglang kumalma, isang nakakakilabot na kalma. Nag-angat ng tingin si Rocco. Naguguluhan. May naisip ako, sabi ni Marikit habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Isang paraan para matapos na to. Isang paraan para manalo pa rin tayo. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi ni Rocco. Mahal, di ba sabi mo gagawin mo ang lahat para sa akin? Tumango si Rocco, nalilito pa rin. Kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Ang huling pabor, sabi ni Marikit.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Puntahan mo si Mama. Magmakaawa ka. Sabihin mong nagsisisi ka na. Sabihin mong ako ang may kasalanan ng lahat. I-record mo ang pag-uusap ninyo. Kailangan nating makuha ang tiwala niya ulit. Kailangan nating malaman kung nasaan siya nagtatago. Ang plano ay nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Kung malalaman nila kung nasaan si Liwayway, kung mapapalabas nila ito sa kung saan man ito nagtatago. Nag-alinlangan si Rocco. Bakit? Anong gagawin mo kapag nalaman mo? Ngumiti si Marikit. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako na ang bahala sa lahat, mahal. Basta pagkatiwalaan mo ako. Ngunit hindi tanga si Rocco. Nabasa niya ang panganib sa mga mata ng asawa. Hindi, Marikit. Ayoko na. Masyado nang malayo ang narating nito. Ang ngiti ni Marikit ay nawala, napalitan ng isang mapanganib na tingin. Tinampal niya si Rocco ng buong lakas. Wala kang kwenta! Sigaw niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, para iligtas ka sa mga utang mo, ngayon mo ako tatalikuran. Akala mo malinis ka rito, Rocco. Sabay tayong babagsak. Natahimik si Rocco. Hawak ang namumulang pisngi. Naiwan si Marikit sa sala. Nanginginig sa galit. Suko na si Rocco. Ang abogado niya, suko na rin. Nagisa na lang siya. Dahil sa desperasyon, kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niya kung sino ang tatawagan. Ang nag-iisang tao na kayang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng batas. Nag-dial siya ng numero. Mr. Chen. Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Marikit. Nasaan na ang pera ko? May mas maganda akong alok sa'yo. Sabi ni Marikit. Huminga siya ng malalim. Tinatawid na ang linyang alam niyang wala nang balikan. Yung 10 milyon. Magiging doble. Kung mapapatahimik niyo ang nanay ko, isang sandaling katahimikan, at paano mo nasisigurong makakapagbayad ka ng doble? Tanong ni Mr. Chen. Ang boses ay may bahid ng interes. Dahil kapag nawala na siya, sabi ni Marikit, ang bawat salita ay tila patak ng lason. Mapupunta sa akin ang lahat. 50 milyon. Narinig niya ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Gusto ko ang takbo ng isip mo, babae. Sabi ni Mr. Chen. May isang kondisyon. Dagdag ni Marikit. Ano yun? Kailangan itong mangyari. Bago maganap ang paglilitis. Ang araw ng paglilitis ay dumating na may kasamang mabigat na kalangitan na tila nakikidalamhati sa dramang magaganap sa loob ng korte. Ang media ay nagkakagulo sa labas ng Hall of Justice, nag-aabang sa pagdating ng mga sangkot sa kasong naging pambansang usap-usapan. Unang dumating ang mag-asawang Serrano, si Marikit, nakasuot ng puting bestida, na tila sumisimbolo sa kanyang inaangking inosensya. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang kaba. Si Rocco naman ay nasa kanyang tabi, payuko at tila wala sa sarili. Pagkalipas ng ilang minuto, isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba mula rito si Attorney Sinag David. Pagkatapos ay inalalayan niyang bumaba si Liwayway Almario. Ang itsura ni Liwayway ay malayong malayo na sa kaawa-awang babae na pinalayas sa sariling tahanan. Nakasuot siya ng isang simpleng navy blue na dress, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at sa kanyang mga mata ay may ningning ng hindi matitinag na determinasyon. Naglakad siya sa gitna ng mga kumukislap na kamera at nagtatanong ng mga reporter ng may dignidad, ang ulo ay taas noo. Hindi siya biktima, isa siyang mandirigma. Sa loob ng korte, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Sa isang panig, si Liwayway at Sinag. Sa kabilang panig, si Marikit, Rocco, at ang kanilang abogado.
Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming linggo, muling nagtama ang mga mata ng mag-ina, ngunit walang salitang namutawi. Tanging isang malamig na pader ang namagitan sa kanila. Nagsimula ang paglilitis. Unang tinawag ng prosekusyon sa pamumuno ni Sinag David. Ang isang handwriting expert mula sa NBI, Mr. Witness, tanong ni Sinag, base sa iyong masusing pagsusuri, maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung ang pirma sa testamentong isinumite ni Ginang Serrano ay tugma sa mga sample na pirma ng yumaong si G. Dante Almario? Hindi po, mariing sagot ng expert. Malinaw po sa aming pagsusuri na ang pirma sa testamento ay isang simulated forgery. Isang magaling na panggagaya ngunit peke pa rin. Isang bulungan ang kumalat sa loob ng courtroom. Sunod-sunod na iprinesenta ni Sinag ang kanyang mga ebidensya. Ang mga bank statement ni Marikit na nagpapakita ng kanyang maluhong pamumuhay at malalaking utang. Ang mga litrato niya kasama si Mr. Chen, bawat ebidensya ay isang malakas na suntok sa depensa. Nang siliwayway na ang umupo sa witness stand, ang buong korte ay natahimik. Kalmado niyang isinalaysay ang kanyang panig. Ang kanyang pagmamahal kay Dante, ang kanyang tiwala kay Marikit, ang sakit ng pagtataksil. Walang pag-arte, tanging purong katotohanan na nagmumula sa isang pusong nasugatan. Ginang Almario, tanong ni Sinag. May ideya po ba kayo kung bakit ito nagawa ng inyong anak? Tumingin si Liwayway ng diretso kay Marikit. Dahil sa pera. At marahil, dahil sa galit na matagal na niyang kinimkim sa akin, na hindi ko man lang namalayan, ng torno na ng depensa, sinubukan ng abogado ni Marikit na sirain ang kredibilidad ni Liwayway. Ginang Almario, hindi po ba totoo na kayo ay nakaranas ng matinding depresyon matapos mamatay ang inyong asawa? Hindi po ba't posible na ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ng inyong isip? Ang pagluluksa ay hindi kabaliwan. Matatag na sagot ni Liwayway. At ang katotohanan ay hindi isang guni-guni. Ang paglilitis ay tumagal ng ilang oras. Ang kaso ng prosekusyon ay matibay. Ang depensa ay unti-unting nanghihina. Si Marikit ay nanatiling kalmado sa labas, ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkakakuyom. Sa gitna ng lahat, isang bagay ang gumugulo sa isip ni Sinag. Bago magsimula ang paglilitis, nakatanggap siya ng isang tip mula sa isang NBI contact. May plano raw si Mr. Chen. May ipapagawa raw ito. Dahil dito, humiling siya ng karagdagang seguridad para kay Liwayway sa loob at labas ng korte. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Alam niyang may huling baraha pang ilalabas si Marikit. Your Honor. Sabi ni Sinag. Tumatayo. Bago po namin tapusin ang aming presentasyon ng ebidensya, mayroon po kaming isang huling patotoo. Nagulat ang abogado ng depensa. Objection, Your Honor. Wala po ito sa listahan ng mga testigo, Your Honor. Ang testimonya ng saksing ito ay direktang may kinalaman sa isang krimen na kasalukuyang binabalak laban sa aking kliyente na may kaugnayan sa kasong ito, paliwanag ni Sinag. Pinagbigyan ng hukom ang kanyang hiling. Your Honor, we call our final witness to the stand. Anunsyo ni Sinag. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ng mata ay napatingin sa pinto ng courtroom. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang pumasok ay hindi isang ordinaryong tao. Ito ay isang lalaking may mga tattoo sa braso. Ang mukha ay tila sanay sa panganib. Ang kanyang pangalan, Mr. Chen. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa magkabilang gilid niya ay dalawang unipormadong ahente ng NBI. Sa sandaling iyon, lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Marikit. Ang kanyang huling baraha, ang kanyang huling desperadong plano ay nasa kamay na ng batas. At ito ngayon ang magiging huling pako sa kanyang sariling kabaong. Ang pagpasok ni Mr. Chen sa courtroom na eskortado ng NBI
ay nagdulot ng kaguluhan. Nagbulungan ang mga tao, naglabasan ang mga kamera ng media na dati nakatago. Tanging si Marikit lang ang hindi gumagalaw. Nanigas sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa di makapaniwalang takot. Umupo si Mr. Chen sa witness stand. Matapos manumpa, nagsimula ang pagtatanong ni Sinag David. Ginoong Chen, maaari mo bang sabihin sa korteng ito ang iyong pagkakakilanlan at kung paano ka konektado sa akusadong si Marikit Serrano? Ako si Winston Chen, sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado. Nagmamay-ari ako ng ilang kasino. At si Ginang Serrano ay may utang sa akin na 10 milyong piso dahil sa kanyang pagkatalo sa sugal. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao sa korte. Ang imahe ni Marikit bilang isang mapagmahal na anak ay tuluyan ng nabasag. At ano ang kinalaman ng utang na ito sa kasalukuyang kaso? Tanong ni Sinag. Ilang araw na ang nakalipas, tumawag siya sa akin. Pagpapatuloy ni Mr. Chen, sinabi niyang dodoblehin niya ang bayad. Gagawin niyang 20 milyon sa isang kondisyon. At ano ang kondisyong iyon? Ginoong Chen. Tumingin si Mr. Chen ng diretso sa kinauupuan ni Marikit. Ang kondisyon niya ay ipapatahimik ko ang kanyang ina bago ang araw ng paglilitis na ito. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang bomba sa gitna ng courtroom. Kung kanina ay bulungan, ngayon ay hayagang pagkasindak ang maririnig. Conspiracy to commit murder. Sinungaling. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Si Marikit, napatayo siya. Ang mukha ay namumula sa galit at desperasyon. Ang kanyang pinakaingatang-ingatang kalmadong maskara ay tuluyan ng gumuho. Nagsisinungaling siya para iligtas ang sarili niya. Wala akong kinalaman dyan! Sigaw niya. Itinuturo si Mr. Chen. Mayroon po kaming recording ng pag-uusap, Your Honor. Kalmadong sabi ni Sinag habang isinesenyas sa isang court aide na i-play ang audio evidence. Sa mga speaker ng courtroom, umalingaw-ngaw ang boses ni Marikit malamig at malinaw. Yung 10 milyon, magiging doble. Kung mapapatahimik niyo ang nanay ko, bago maganap ang paglilitis, walang kaduda-duda. Iyon ang kanyang boses. Iyon ang kanyang hatol sa sarili. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala sa sarili si Marikit. Para siyang isang hayop na nasukol. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng masisisi. Nang matatakbuhan, ang kanyang mga mata ay napako sa isang tao. Sa kanyang ina, kasalanan mo to, sigaw niya. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Liwayway. Kasalanan mo lahat ng ito! Kung hindi ka lang laging perpekto, kung hindi ka lang laging paborito ni Papa. Sana, hindi naging ganito. Dapat sa'yo ang lahat ng ito. Dapat sa'yo. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason. Isang buod ng inggit at galit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Ang tunay na Marikit, sa wakas, ay lumabas. Hindi isang anak na nagmamalasakit, kundi isang kaluluwang nilamon ng kasakiman at pagkainggit. 2 pulis ang mabilis na lumapit para awatin siya. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagwawala. Napatingin si Liwayway sa kanyang anak. Ngunit sa halip na galit o tagumpay, ang nakita niya ay isang nakakaawang nilalang. Isang batang nasugatan na hindi kailanman natutong gumaling. Sa kabilang lahat, nakaramdam siyang ang awa. Ang hukom ay malakas na pumukpok ng kanyang gavel. Order in the court! Order in the court! Nang mahawakan na ng mga pulis si Marikit, napatingin ito kay Rocco na nakayuko pa rin, umiiyak ng tahimik. At ikaw, sigaw niya, wala kang ginawa. Isa kang duwag. Dinala na ng mga pulis si Marikit palabas ng witness stand. Habang kinakabitan siya ng posas, ang kanyang pagwawala ay napalitan ng isang nakakakilabot na pagtangis. Ang tunog ng pagbagsak, ang tunog ng isang buhay na nawasak,
dahil sa sariling kagagawan. Si Rocco ay nilapitan din ng mga pulis at pinusasan. Hindi na siya pumalag. Isang maluwag na paghinga ang kanyang pinakawalan. Tila ba iyon ang katapusan ng isang mabigat na pasanin. Habang inilalabas sila ng courtroom, sa huling pagkakataon, napatingin si Marikit sa kanyang ina. Ang galit sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng tuluyang pagkatalo at pagsisisi. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi sa isang halos hindi marinig na bulong. Isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Ma. Narinig ito ni Liwayway. Isang salita na matagal na sana niyang gustong marinig. Ngunit ngayon, sa ganitong sitwasyon, ang salitang iyon ay wala ng bigat. Huli na ang lahat, pinanood niya ang paglabas ng kanyang anak at manugang mula sa courtroom. Ang mga flash ng kamera ay sumasalubong sa kanila. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit bakit? Sa halip na saya, ang nararamdaman niya ay isang malalim at nakakabinging kalungkutan. Ilang buwan ang lumipas matapos ang magulong paglilitis. Ang kaso ng mag-asawang Serrano ay naging mabilis dahil sa bigat ng mga ebidensya laban sa kanila. Si Marikit ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo para sa mga kasong estafa, falsification at ang mas mabigat na kasong attempted murder. Si Rocco, dahil sa kanyang kooperasyon at pag-amin, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya bilang isang accomplice. Ang Villa Esperanza ay naibalik na kay Liwayway, kasama ang buong 50 milyong piso. Ngunit ang bahay na dati niyang itinuring na paraiso ay isa na ngayong paalala ng isang masakit na bangungot. Bawat sulok ay may anino ng pagtataksil. Bawat silid ay may alingaw-ngaw ng mga kasinungalingan. Alam niyang hindi na niya kayang manirahan doon. Isang araw, bago niya tuluyang lisanin ang bahay, dinalaw niya si Marikit sa kulungan. Ito ang una at huli nilang pagkikita matapos ang hatol. Nagkaharap sila sa isang visiting area, pinaghihiwalay ng isang makapal na salamin. Si Marikit ay nakasuot ng uniporme ng preso. Ang dating kumikinang niyang buhok ay walang buhay at ang kanyang mukha ay payat at maputla. Wala na ang dating Marikit na marangya at mayabang. Ma, sabi ni Marikit sa telepono, ang boses ay paos. Salamat sa pagdalaw, tumango lang si Liwayway. Ma, patawarin mo ako. Humihikbing sabi ni Marikit. Sa lahat ng ginawa ko, nabulag ako ma, nabulag ako sa inggit, sa galit, sa pera. Ngayon ko lang nakikita ang lahat. Huli na ang lahat. Tinitigan ni Liwayway ang anak. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Ang pagpapatawad Marikit ay hindi isang bagay na basta-basta na lang ibinibigay, lalo na kung ang sugat ay sariwa pa. Mahinahong sabi ni Liwayway. Hindi ko masasabing napapatawad na kita ngayon. Siguro, balang araw. Huminga siya ng malalim, pero umaasa ako na sa paglipas ng panahon mo dito sa loob, matutunan mong patawarin ang sarili mo. At sana, magbago ka hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Iyon lang. Tumayo na si Liwayway. Ibinaba niya ang telepono at tumalikod. Hindi na niya nilingon pa ang umiiyak na anak sa likod ng salamin. Iyon ang kanyang pagsasara sa kabanatang iyon ng kanyang buhay. Kinabukasan, ipinagbili ni Liwayway ang Villa Esperanza. Ang lahat ng mga alaala, mabuti man o masama, ay tuluyan na niyang iniwan. Sa tulong ni Sinag David, na naging malapit na niyang kaibigan at tagapayo, ginamit niya ang lahat ng perang nakuha niya ang mana mula kay Dante. Isang taon ang lumipas. Sa isang mas tahimik na bahagi ng lungsod ng Silangan, isang bagong gusali ang itinayo. Sa harapan nito ay may isang malaking arko na may nakaukit na mga salita. Kanlungan ng Liwayway. Isa itong foundation at tahanan para sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya,
Sa araw ng inaugurasyon, naroon si Liwayway. Nakatayo sa entablado, ang kanyang mukha ay may mga bagong guhit na dala ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong klase ng kagalakan at kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Panimula niya sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay matatag. Marami sa atin ang naniniwala na ang pagtanda ay hudyat ng pagtatapos. Ang pagtatapos ng ating lakas, ng ating halaga, ng ating mga pangarap. Minsan, ako man ay naniwala rin dyan. Tumingin siya sa mga mukha ng mga lolo at lola na unang residente ng kanilang kanlungan. Ngunit natutunan ko, pagpapatuloy niya, na ang bawat paglubog ng araw ay may kasunod na pagsikat. Ang bawat gabi ay may kasunod na umaga. Ang liwayway, ang bukang liwayway, ay hindi lang para sa mga bata. Ito ay para sa lahat ng handang magsimulang muli. Isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanya. Mula sa gilid ng entablado, nakangiting nanonood si Sinag. Puno ng paghanga para sa babaeng kanyang tinulungan na ngayon ay tumutulong naman sa iba. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Liwayway sa hardin ng foundation. Umupo siya sa isang bench na nakaharap sa silangan. Papalubog na ang araw at ang kalangitan ay nag-aagaw sa kulay kahel at lila. Hindi na siya si Liwayway Almario, ang mayamang biyuda. Hindi na siya ang kaawa-awang ina na niloko ng anak. Siya si Liwayway. Ang bukang Liwayway. Isang babaeng dumaan sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Ngunit sa halip na magpatalo, pinili niyang hanapin ang sarili niyang liwanag at sa paghahanap na iyon, hindi lang ang sarili niya ang kanyang natagpuan, kundi isang bagong pamilya, isang bagong layunin, at isang bagong buhay. Huminga siya ng malalim, dinadama ang malamig na simoy ng hangin. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, nahanap na niya ang kanyang kapayapaan. Malaya na siya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o sa mga ari-arian, kundi sa kakayahang bumangon matapos ang pinakamatinding pagbagsak. Ang paghilom ay isang mahabang proseso, ngunit ang pag-asang hatid ng bagong umaga ay laging nariyan. Nag-aabang, ang pamilya ay hindi lamang nakikita sa dugo. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong pinipili nating makasama, ang mga taong nag-aangat sa atin sa ating pagkakadapa, at ang mga taong tinutulungan nating bumangon. At ang pinakamahalagang aral, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin. Ito ay para sa ating sariling kapayapaan at kalayaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay hanggang sa dulo ng kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Liwayway? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam.